Sa muli, magandang umaga mga kapatid, lalong-lalo na sa mga sumusubaybay sa pagninilay na ito. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob. Napakabilis talaga ng ating panahon. Ito yung palagi kong sinasabi. Kahapon, Biyernes, at ngayon, Sabado na naman. Mukhang malapit na ang Pasko. Huh? At marami na naman tayong regalo, posible na matatanggap. Sana, kung mabilis magbago yung ating panahon, malaking hamon ito para sa atin na sana ang panahon hindi lang ang magbago, pati rin ang ating pag-uugali at pagkatao ay magbago rin. Amen? Mga kapatid, dito na naman tayo sa isang araw na paglalakbay sa pagninilay na ibibigay sa atin ni San Mateo sa araw na Sabado, ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Mukhang napakaganda ng hamon sa atin ang pagbasang ito. Pakinggan natin. Ang ating pagbasa ay kinuha sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 12. Ang sabi dito, noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli at nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudeyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ng ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, inuutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan. Kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, gaya ng sinabi ko kanina, mukhang napaka-challenging at napakaganda at napakalalim ng mensahe na gusto ibigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo at ng Ebanghelista na si San Mateo. Ang ating Ebanghelyo ay tungkol sa pagkamatay ni Juan Bautista. Sino ba si Juan Bautista? Siya ang pinakadakilang propeta, ang kahuli-hulihang propeta sa Lumang Tipan at ang bagong propeta sa Bagong Tipan. Alam natin kung ano kahalaga ang papel ni Juan Bautista sa pagdating ng ating Panginoon. Pero sa konteksto ng ating pagbasa sa ngayon, makita natin ang dahilan kung bakit pinatay si Juan Bautista ni Herodes. Dahil sa kanyang asawa na si Herodias. Si Herodias ay hindi naman yan totoo, parang kalibin lang niya siguro.
Dahil si Herodias ay asawa ito ng kapatid ni Herodes na si Felipe. At ito yung palaging sinasabi ni Juan Bautista. Nang malaman niya ito, si Juan Bautista ay palaging nagpapaalala kay Herodes. Ano ang sabi niya? Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid na si Felipe. Kumbaga, querido, something like that. At matindi yun. Matindi. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, kung pagnilaya natin, suddenly, pag magbigay tayo ng reaksyon o komento sa mga pangyayari gaya nito, ang immediate na sasabihin ng taong makarinig nito ay sabihin nila na nakikialam tayo. No? Bakit kayo nakikialam sa buhay ng hindi niyo buhay? Actually, in the real sense, para sa akin, hindi ito pakikialam. Ang pakikialam lang siguro sa ganyang konteksto ay pwede nating masabi na baka kung sa palagay halimbawa sa konteksto ni Herodes at kinakasama niya si Herodias na asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe, at halimbawa ako ang nakikialam, kung halimbawa makikipagrelasyon din ako kay Herodias at nalaman ito ni Herodes, siguro sabihin ni Herodes, bakit ka nakikialam? Diba? Pero para sa akin, kung ang bawat isa sa atin ay masigasig na magpapaalala sa mga kapatid natin na nabubuhay sa kadiliman, lalong-lalo na sa ganitong aspeto. Para sa akin, hindi ito pakikialam. Ito ay isang tungkulin ng pagiging Kristiyano ang magpaalala sa kapwa natin na sabihin natin, wag mong gawin yan. Bakit? Hindi maganda. Lalong-lalo na kung mayroon tayong mga kapatid na may asawa, tapos malalaki na yung mga anak, hahanapan ng iba. Diba hindi maganda? So kung malaman ito ng kapitbahay, at kung may kapitbahay tayo na medyo matapang, sasabihin, bakit kayo naggaganyan? Mahiya ka naman sa kapatid mo, mahiya ka naman sa asawa mo, mahiya ka naman sa mga anak mo. Para sa akin, hindi yan pakikialam. Yan ay isang pagpapahayag, matapang na pagpaalaala sa kapwa na ang kanyang ginagawa ay hindi maganda. Pero para sa akin, hindi lang siguro sa ganyang aspeto, marami pang mga bagay na pwede nating gawin upang maisakatuparan at maisagawa natin ang ating tungkulin bilang binyagan at bilang tagasunod ni Kristo. Ang buhay ni Juan, sa kalagayan niya, pinatay siya dahil naguluhan si Herodias. Baka sabihin ni Herodias, nakikialam siya. So para huminto, and hindi na siya makikialam, papatayin natin. Mga kapatid, tingnan natin ng mabuti kung sa paanong paraan natin ginagawa din ang ating tungkulin. If we did it in a serious way, na hindi naman siguro sa isang akto na parang chismis, no? That instead of addressing this concern directly to the person, ang ginagawa natin is ikwento natin sa ating kapitbahay. So siguro para sa akin, hindi naman yan maganda. Kung makita mo na yung tiyuhin mo, yung isa sa mga miyembro ng pamilya mo ay gumagawa na hindi maganda, talk to him in a way na maparamdam mo sa kanya na concern ka. Huwag mong ikwento sa kapitbahay mo na lalabas na parang chismis, and that is a different approach also. It is not good. Para sa akin bilang Kristiyano, yan yung ating misyon. We are called to be a prophet. Sa simpleng paraan, lalong-lalo na ang propeta ay dapat siya ang bearer of truth, hindi yung bearer of lies. As a prophet, kung ang pag-uusapan ay katotohanan, dapat hindi tayo matakot.
gaya ng ginawa ni Juan Bautista. Sa sakramento ng binyag na ating natanggap, we share in the triumonera of Jesus, no, yung pagiging hari, pari, at propeta. Likas yan sa ating pagkatao. Kung klaro sa atin ang ating pananampalataya, kung ang usapin ay katotohanan, sana hindi tayo matakot. Mga kapatid, isa lang ito sa ating mga tungkulin, ang pagiging propeta. Propeta sa pagkakasalukuyang panahon. Propeta sa ating simpleng kakayanan. Propeta, pagiging saksi sa ating buhay. Pagiging saksi sa buhay ni Jesus sa pamamagitan ng simple at ordinaryong pagkilos. No? An act of, of generosity, an act of, concern and care for others is already an act of being a prophet. No, just your simple smile to others is already an act of being a prophet, that you bring joy to others. No? Yung pagpapakita lang ng concern, yung pagpapakita na importante sila sa buhay mo. Para sa akin, isang pagpapakita na yan ng ating pagiging propeta. Yung simpleng pakikinig lang sa problema ng iba. Not necessarily that we will say something, but instead we have to listen. And that is already an act of being a prophet. Naway pagnilayan natin ito at naway patnubayan tayo ng Panginoon sa ating adhikain na magiging bahagi sa kaharian ng Diyos. Sa ating pagnililay at sa ating panalangin. Panginoon, alam namin na napakabigat ng aming papel bilang binyagan. Nagkibahagi kami sa iyong pagiging pari, propeta at hari. Naway bigyan mo pa kami ng kalakasan upang sa gayon ay buong naming tapang na maipahayag ang aming pagkapropeta, lalong-lalo na sa panindigan ng katotohanan, lalong-lalo na sa panindigan ng mga kapatid namin na walang-wala at mga kapatid namin na hindi pinapakinggan. Bigyan mo pa kami ng buong kalakasan na sa gayon ang takot ay walang papel sa aming sarili, kundi ang katapangan, buong katapatan na maipahayag at pagiging saksi ng iyong buhay na presensya sa aming komunidad. Hinihiling namin lahat ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.